Glory to God. Sabihin mo sa katabi mo, God is good to you. Amen. Praise God. So, salamat sa Panginoong Diyos ng buhay. Huwag po natin tingnan yung oras kasi ang sabi ko sa Exodus 20 verse 8, sabi ko sa salita ng Diyos, ibig sabihin na yung sinabi, yung sinalita ng Diyos, sinulat ko yun para magkaroon ng papel at ating pong mabasa. Amen. Kaya kasi po, si Jesus ay wala na po rito sa lupa. Nandun na po siya sa langit. At ang sabi ko sa kanyang salita na isinulat ko ng mga propeta na ito po ay nagiging Biblia. Sabi po niya na 6 na araw tayo magtatrabaho. Amen? Amen. 6 na araw tayo magtatrabaho. Sa ika-7 araw, at tayo po mga Kristiyano ay Sunday po yun. Sa ika-7 araw ay magpapahinga kayo. Pagkatapos ating magpahinga, dalawa po yun at italaga nito sa akin ang araw na iyon. At sa Leviticus chapter 23 verse 3, ang araw daw po ng pamamahinga, ang ika-7 araw, ay banal na pagtitipon. Amen. Dapat lahat tayo, pag Sunday, dapat lahat ng tao sa buong daigdig ay dapat, itong nakasulat sa Biblia, na salita ng Diyos, dapat ito sinusunod ng lahat. Amen. Amen. Para hindi po tayo magkanya-kanya ng reliyon, kanya-kanyang paniniwala, kanya-kanyang isang kalungkutan sa puso ng Diyos na nagkanya-kanya po tayong paniniwala, panampalataya. Pero kung ang Biblia lang po talaga ang ating susundin, hindi po tayo magkanya-kanyang panampalataya. Amen? May kanya-kanyang paniniwala. So dapat po mga kapatid ko, huwag po natin tingnan na ibig sabihin, 6 days you will labor, 6 na araw kayong magtatrabaho. Yung ika-7, di ba meron pong, dati ko sinasabi, meron pong 24 hours sa isang araw. Amen? Amen po ba? Ibig sabihin, yung 7th day na yan, itong araw ay meron 24 hours. Yung 24 hours na yan, yan po ay pagmamayari ng Diyos. Amen? Pagmamayari ng Diyos. Hindi po atin yan. Kaya ang Sunday sa mga Kristiyano ay Lord's Day. Hindi po yan family day. Amen? Dati hindi ko po alam yan kasi wala pa po ako sa biblical Christianity. Hindi ko po alam yan. Basta pag Sunday, family day, pasyal tayo, mag-swimming, mag-falling. Amen? Kung saan tayo pupunta, basta mag-banding ng family. Ang akala mo noon, ganun yun. Pero nung nakarating po ko sa Biblia, ang Sunday pala ay para sa Panginoon. Hindi pala atin yun. Kaya pag Sunday, wala ka sa Panginoon, wala ka sa banal na pagtitipon, may problema. Magkakaproblema po tayo sa Diyos. Amen po ba? So, dapat po, ating pong pakalinihin sa ating buhay, na sikapin po natin kapag linggo. Kapag linggo, sisikapin po natin, huwag tayong magtatrabaho. Amen? Kasi nga po, may batas po ang Diyos sa buhay natin. Binibigyan po niya tayo ng 6 na araw magtrabaho para tayo mabuhay. Amen? Kukunin pa ba natin yung isa na para sa Kanya? Ay, kalabisan na po yun. Para yumaman ka lang, kung kumita ka lang, magkapera ka, kalabisan po yun. Hindi po yung tama sa buhay. Na walang panahon ang tao sa Diyos. Hindi po yun. Kasi kung magkaroon ka ng panahon, bahala ang Panginoon bubuhay sa iyo. Bahala sa iyo magpala ang Diyos. Bahala sa iyo mag-provide ang Panginoon. Basta kung ano yung sinabi niya sa Biblia, sa kanyang salita, doon ka sumunod. Amen po ba? Amen. At pag tayo sumusunod, tsak po ang ating tagumpay. Amen? Magtatagumpay po tayo sa bisyo, magtatagumpay po tayo sa kasalanan, magtatagumpay po tayo sa tukso,
Pero nung pong nagkaroon po ako ng pangangailangan, kailangan ko po ang trabaho, wala po ako makita. Inaunawaan ko na po yung Biblia ko eh. Alam niyo, wala akong pakialam. Nagtrabaho po ako sa lugawan. Sabi ng mga kaklase ko, hindi ka dapat nandyan. Hindi ko sila pinapakinggan. Kasi ito lang po yung trabaho na magkaroon ako ng linggo na makapag-church. Amen? Pero nung nakita ng Lord na willing pala akong bumaba, amen? Nakita po ng Panginoon yun. At willing ako mag-sacrifice na kahit ganito lang ang kinikita ko, kahit ganito lang ang kababa ng aking trabaho. Pero mo, from lugawan to clinic, laboratory, palakpakan po natin. Hindi po ako nagahangad. Alam niyo, hindi ako naghahangad ng matataas sa buhay. Ang hangad ko lang, magmula nung nakilala ko si Jesus sa buhay ko, gusto ko nang sumunod at sumunod sa Kanya at maglingkod sa Kanya. Sa pamamagitan nito. Nanood ba natin, church? So, hindi po tayo pinigo. Kailangan natin magsimula sa mababa para makapunta tayo sa mataas. At pinangyari po yun ng Diyos, pinaranas po ng Diyos yun. Amen? Kumbaga, ang buhay natin ay is from rag. Di ba? Basahan. Hindi naman tayo rich. We are rich in the Lord. Amen? Pero kahit papano, sufficiently, meron tayo. Amen? Nabubuhay tayo, kumakain tayo. Amen po ba? From rag to sufficient life. Hindi naman tayo rich. Okay? Pero salamat sa Panginoon, magsisimula ko pala ang ganung buhay. Ipakita mo sa Diyos na willing kang iwanan, isakripisyo ang maraming bagay bago ka mag-promote sa buhay. Amen? Malakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Pangalawa, huwag natin patayin. Meron po tayong panglamang tiyan dyan. Amen? Meron tayo po kakainin mamaya kasi meron po tayong bread of the bread. At ito po isang bagay na lahat ng kumikilala sa Panginoon, lahat ng tumatawag sa Panginoon, lahat po na nag-aangkin na siya po ay maka-Diyos, nag-aangkin po na ako naman naniniwala ng patataya sa Diyos. Dapat, ito pong sinasabi ni Jesus Christ sa aklat po ng Lucas na do this in remembrance of me. Ano po yun? Yung pong pagputol-putol, pagpipira-piraso ng tinapay. Kailangan alalahanin po natin siya sa ganoon. At tayo po, dinideklara po ng Jubilee Family, na ganoon po tayo, na alalahanin po natin si Jesus, ang kanyang ginawa sa cross. Amen. Para alalahanin po natin siya every first Sunday of the month. Next month sa March, banana hapunan. Amen. Pero every month, first Sunday of the month, break the bread po natin morning. Kaya meron po tayong kaunting salo-salo, biblical po yun. Amen. Sa 2 Corinthians chapter 11, nandoon po yun. Sila St. Paul, ang mga alagad po ay sa Corinthian Church, sila po ay nagsalo-salo after nag-break the bread. Amen. Wala po tayong gagawin dito sa church na hindi po sinabi ng Biblia. Amen. Lahat ng sinasabi ng Biblia, yun po ang ating sasabihin. Amen? At meron tayong bagong kapatid, no? Welcome kayo dito sa Jesus Twilight Family. Welcome po kayo. At meron tayong i-welcome back si Sister Jenny. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Nakabuhay. Bagamat marami pong absent, pero alam niyo, lagi pong sinasabi na ang Diyos, kahit walang tao, Diyos pa rin siya. Amen? Ang Diyos, kahit wala tayo, Diyos pa rin siya. Pero, ang tao na walang Diyos, malaking problema. Amen? Hindi mo mapapagtagumpayan ang maraming problema at pagsubok. Hindi mo walang tutulong sa iyo kasi wala kang Diyos. At sabi dun sa John 15 verse 5 to 6, apart from me, you can do nothing. Sabi ni Jesus yun. Kag hindi lang po tayo nakakonect kay Jesus Christ,
Sinabi po niya habang nandito pa siya sa lupa, diniin po niya, apart from me, you can do nothing. Amen? Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Walang magagawa. Ang ating mga pinag-aaralan, ang ating lakas, ang ating kakayanan. Amen? Ang ating mga pera, walang magagawa yan. Amen? Walang magagawa. Ang ating po mga diploma, certificate, anuman po, gaano karami, sa iyo man ang lahat ng kayamanan ng buong mundo, kung tayo hiwalay sa Panginoon, kung ikaw ay hiwalay sa Panginoon, walang magagawa lahat yan. Pagdating ng panahon, lahat yan na inimbak mo, inimbak mo yan na wala ka sa Diyos, lahat po yan mawawala. Kasi po inimbak mo yan sa pamamagitan ng lakas mo, karunungan mo. Pero yung mga naimbak mo, nakasama mo ang Panginoon, iingatan niya yan. Walang mawawala dyan kahit sa itong huli. Amen? Ang init-init ng Pilipinas. Baka yung damit ko mainit. Amen. So, purihin ang Panginoong Diyos sa buhay. Dahil, okay. So, church, napakahalaga na habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito, ay kasama po natin ang Diyos. Amen. Huwag po tayo nabubuhay kapag hindi po natin kasama ang Diyos kasi paglalaruan ka ng demonyo. Amen. Huwag po tayong pumayag. Kaya nga maraming tao sa ating bansa na kahit maraming pera, malungkot pa rin. Kahit maraming pera, magulo pa rin ang buhay. Amen? Kahit po si katatanya, kahit naranasan na po niya ang maraming karamihan, pero malungkot pa rin ang buhay. Ang sabi nga, nung purihin ng Diyos, palakpakan po namin si Lord. Dahil yung ating kapatid sa Saudi Riyadh, praise God, nag-offering po siya ng 25,000. Palakpakan natin si Lord. Pagkat po sa ating ngayon, good news po yun. Amen po ba? Amen. Pero, nag-offering po siya ng 25,000. Praise God, kasi ang dami pa po nating project na kailangan. Ang dami po nating pag-iipunan para, ano yun? Para kahit nawala ka na po, hindi kayo magkakiwalay. Tandaan niyo yan, mawala man ako sa ibabaw ng mundo ito, hindi po ako laging buhay. Kami mga leaders, hindi laging buhay. Kaya po sinisika po ito na makapaglikom tayo para sa inyong kabutihan dahil ayaw po kayo nag-iwalay. Amen. Amen po ba? Walang mag-iwalay, taga-Jesus my life. Kaya ako bilang nanay ninyo, nagsisika po ako na kung ano pong kabutihan ninyo sa lahat ng aming mga kakayanan sa pagkatulong ng langit. Amen. Amen? Ganun po, naniniwala po ako na yun po ay kagampanan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. So, praise God. Alam nyo, sabi ko nga sa Lord, kagabi, Panginoon, ikaw po ang magturo bukas. Kaya, iniisip ko kung itutulong ko yung Valentine's Day, hindi. Pero, dumating po sa heart ko, ang sabi, pero kanina pag-isip ko ng maga, narinig ko sa Espiritu ko hindi Valentine's Day ang ating ipapangaral. Dahil alam pala ng Diyos ang mangyayari. Amen? Siyempre, kapag nag-preach po ako ngayon na hindi ito lahat observe, walang kabuluhan po. Amen? So, tayo muna po ay, okay, kung ano po yung sinabi ng Diyos. Okay, praise the Lord. So, okay, tayo po ba'y nakahanda na? Amen. Okay. Ang sabi po ng John, chapter 3, verse 3, okay, kasi kailangan po muna natin pumanaog. Amen. Dahil kailangan po natin pumanaog. Praise God. Sa English po, ang sabi po ng John chapter 3, verse 3, unless a man, ito
Ikaw yun at ako. Unless a man be born again. Hindi po ako may sabi nun ha. Si Jesus po, nung po siya ay nangaral, okay, ang sabi niya, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kapatid, napakalaking issue ito. Napakalaking aral, malalim na aral na kailangan po natin unawain. Bakit sinasabi ni Jesus na maliban na isang tao ay maipanganak na muli, ay hindi po siya pag-arian ng Diyos? Bakit kayo nasabi ng Kristo? He cannot see the kingdom of God kapag hindi po siya naipanganak na muli. Bakit po kaya? Mga kapatid, when Adam and Eve were created, nung pong nilalang si Eva at Adan, they had within them the Spirit of God. Nanawan po ba natin? Nung pong nilalang ng Diyos si Eva at Adan, unawain po natin maayos. Nasa kanila ang Espiritu ng Diyos. Amen. Nung pong nilalang ng Diyos ang tao, ang sabi po niya sa Genesis chapter 2, verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok. Ng lupa. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid ko, nung pong nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, finorm po niya ang ating ilong, ang ating mata, ang ating tenga, lahat ng body parts po natin. Nakahiga. Nung pagkatapos po niyang finorm yun, yung tao si Adan, nakagano lang si Adan. Nakita po ng Diyos na meron ng parang tirahan, sisidlan, bahay. Ang ginawa po ng Diyos, ang sabi po rito, ipagpatuloy natin, at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Amen. Okay mga kapatid, na-form na tayong tao, di ba? Ako na to, si Adan na, na-form na siya ng tao. Hindi siya kumikilos, hindi siya gumagalaw. Pero nung hiningahan siya ng Diyos sa butas ng kanyang mga ilong, nagkaroon ng hininga ng buhay at naging kaluluwang buhay. Amen. Ibig sabihin ko mga kapatid, wala po tayong buhay kung wala ang hininga ng buhay na yun po yung Espiritu ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos, ibinigay sa katawang lupang walang buhay. Hello? Walang buhay. Kaya po siya nagkaroon ng buhay. Amen. At nung nabuhay siya, nagkaroon po siya ng kaluluwang buhay, siya po ay tumayo at naglakad sa halamanan ng Eden. Amen. Amen. Ibig sabihin, ito, kung wala yung hininga ng buhay ng Panginoong Diyos, ay wala ng buhay. Wala. Patay ang katawang lupa na walang hininga ng buhay. Patay ang katawang lupa kung walang Espiritu ng Diyos. Amen? So, ang Espiritu ng Diyos, yung hininga ng buhay,
Di ba? Ano bang, di ba ang paghinga ay, ang hininga galing sa bibig? Amen? Nung hininga ng mga butas ng ilong, nagkaroon ng buhay. Kapatid, tandaan po natin, sa ating buhay, araw at gabi, dapat kapag humihinga ka pa, at may hininga ka pa ngayon, dapat lagi mong pasalamatan ang Panginoon. Amen. Dahil kung hindi binigyan ng Diyos ang hininga ng buhay ang tao, wala po tayong buhay ngayon. Nanoon po ba natin, church? Kaya, mga kapatid ko, huwag natin kalimutan sa ating paghinga, araw at gabi. Salamat po, Panginoon Diyos. Amen. Humihinga po ako, nabubuhay po ako dahil sa iyo. And then, because nagkaroon na po ng buhay si Adan at naglalakad sa naman ng Eden, but when Adam disobeyed God and ate the fruit of the forbidden tree, sumuway ang Diyos sa tao sa utos ng Diyos. Sumuway ang tao sa utos ng Diyos. Tandaan po natin, may utos ang Diyos na dapat sundin natin lahat. May reliyon ka o wala, basta meron kang hininga ng buhay, yung hininga na yun ay galing sa Diyos. Sapagkat ang sabi sa John 6:63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Amen. Sabi ni Jesus, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Kaya yung hininga ng buhay, yun pong Espiritu ng Diyos na nasa iyo. Amen? Amen. So nung nag-disobey si Adan, the Spirit of God within them died. Died. Yung Espiritu na nagbigay buhay sa tao ay namatay. But their physical bodies continue to live. Kasi nandun na yung kaluluwa. Hello? Nandoon na po ang kaluluwa. Nalaw po ba natin? Amen. But spiritually, they are dead. Amen? Kaya po ang tao, dahil yung Espiritu ng Diyos na matay sa kanya, na yung Espiritu ng Diyos na yon ay makapangyarihan. Amen? Yung Espiritu na yon, siya po yung nakikipagbaka sa gawa ng demonyo. Espiritu ng Diyos yun. Kaya lang namatay yun. Namatay siya. At nung namatay siya, patuloy pa rin nabubuhay ang tao, naglalakad, kumakain kasi meron siyang kaluluwa. Amen? Pero patay ang tao sa harapan ng Diyos. They are spiritually dead. At ito si Adan at Eva, they become the parents of human race. A race that were born has no spiritual life to it. At itong patay na espiritu, si Adan, sila po yung nagiging parents natin. Amen? Ang parents natin, ang pinagmulan natin ay patay. Patay ang espiritu. Kapatid, kapag patay ang pagpatay ang isang tao, patay ang isang hayop, kahit anong chap-chap mo niyan, wala po yung maramdaman. Kahit sasampalin mo yan, walang maramdaman yan. Amen? Kahit tutusukin mo yan, kahit murahin
ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Kapag patay ang ating mga espiritu, kahit nagmumura tayo, nagsisinungaling, nagnanakaw, pumapatay, nagprostitute, abortionist, magkukulang, espiritista, lahat ng kasamaan, nagchichismis, mga libakera, mga nasa bisyo at kasalanan, nagda-drugs, lahat po ng kasalanan na pinapagawa ni Satanas, wala tayong naramdaman na ito pala ay kasalanan kasi ang espiritu na sa atin ay patay. Tawnawan mo ba natin, church? Wala kang naramdaman patungkol sa Panginoon. Wala kang naunawaan patungkol sa Panginoon. Amen. Dahil nga po ang espiritu na sa iyo ay patay. Walang pakiramdam. Kaya pagdating ng linggo, pagdating sa Panginoon, wala ka talagang maramdaman na mahalaga pa lang magbasa ng Bible, mahalaga pa lang sumamba, mahalaga pa manalangin, mahalaga pa lang wala kang maramdaman kasi patay nga yun eh. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya pag hindi po tayo na ipanganak sa Panginoon, kapatid, kailangan natin pa ipanganak sa Panginoon. Ito po kalagayan natin. Si Gambay, anak ko, anak siya ng Villamor family. Amen? Anak ko sila sa laman. Amen? Anak ko sila sa laman. Ngayon, hindi po nagtatapos ang kapanganakan ko sa kanila. Sa buhay po, dapat dalawa po ang kapanganakan. Amen. Dapat maganap po ito sa buhay ng tao bago mamatay. Amen. Dalawa. Kapanganakan sa laman at kapanganakan sa espiritu. Bakit? Dahil namatay na po yung espiritu, di ba? Dahil sa kasalanan. Ano sabi na Ephesians 2:1? Dati mga patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway. Ibig sabihin, ang mga taong nasa kasalanan, patay yan sa harapan ng Diyos. Amen. Kahit yan mayaman, pogi, maganda, sikat at kanyang politiko, kahit po yan mataas ang pinag-aralan, doktor pa yan, anumang kalagayan sa buhay, kapag wala yan sa Diyos, mga patay yan sa harapan ng Diyos, mga walking dead. Amen. So maraming tao sa paligid natin walking dead. Amen? Kaya dapat lahat ng tao ay kailangan may ipanganak na muli. Na ibig sabihin, mga kapatid ko, ikaw pinanganak ka ng nanay at tatay mo. Ay, nanay lang pa nanganganak. Ipinanganak ka ng nanay mo. Siyempre, kasama si tatay doon, kaya nagkaroon ka ng buhay. Kaya, mga parents natin, dapat ating pong mahalin yan, pasalamatan, kahit Amen. paano man sila sa turing mo, masama, maipit. Magulang mo yan eh. Amen. May utos sa anak. May utos ang Diyos sa mga anak. Igalang ang magulang, kahit masama sila o mabuti. Doon ka, kung anong sinabi ng Diyos sa'yo, igalang mo ang inyong magulang. Amen. Anak, igalang mo ang magulang mo. Masama naman siya, ganyan. Masama man yan mabuti, basta utos sa'yo igalang. Pag sinabing igalang, doon ka lang sa pag-alang. Amen. Masama o mabuti yung magulang mo. Pabayang o hindi, magulang mo, igalang mo pa rin yan. Kasi utos ng Diyos yan sa'yo. Amen? Amen. Okay, now, ngayon, dalawang kapanganakan ang dapat mangyari at maganap sa ating mga buhay. Ipinanganak ka ng magulang mo sa laman, meron kang pamilya sa laman. Amen. Mercado family, Villamor family, Carrillo family. Amen po ba? That is your family here on earth. Amen po ba? Pamilya mo yan. Ano man po yung pamilya mo sa loob ng isang tahanan. Pamilya yan. Kaya kami tahanan dahil diyan ka ipinanganak. Amen? Pero hindi nagtatapos ang kapanganakan dyan. Kailangan din po natin maipanganak sa Diyos. Amen. Amen? Yan po ang ibig sabihin ng born again.
patuloy kang patay sa harapan ng Panginoon. Hindi mabubuhay yung spiritual mo na namatay, na pinatay ng kasalanan. Gano'n po ba natin, church? Amen. Dapat sa buhay na ito, dalawang kapanganakan magkakaroon ng tao. Baka naman ipinanganak ka lang ng tatay at nanay mo, pero hindi ka na ipanganak sa Diyos. Hindi tayo paghaharian ng Diyos. Amen? Lahat ng tao dapat ipanganak sa Diyos. Ano man ang relihiyon mo, kahit sinabi mo, malaki kayong church, kahit sikat kayo, mayaman kayong church, kayo ng pinakamarami sa buong mundo. Pero kung hindi na born again lahat ng nasa loob ng church na yung building na yan, you cannot see the kingdom of God. Amen. Hello? 4,200 ang relihiyon sa buong mundo. Kahit pasukan mo yung 4,200 na relihiyon na yan, kung hindi ka magkaroon ng born again in the Spirit, hindi ka rin paghaharian ng Diyos. Hindi mababago ang buhay mo. Amen? Amen. Kaya, dapat tayong lahat ay maipanganak sa Diyos. Amen. Ang pamilya mo na nasa tahanan, pamilya mo yan. Ang pamilya mo na sa Diyos, kung saan ka ipinanganak ng Diyos na kawan, kunyari ipinanganak ka sa Jesus is my life family, yan yung sambahayan mo sa Diyos. Amen. Amen? Kung ipinanganak tayo sa Diyos, sa Jesus my life, yan ang kawan mo, huwag kang umalis dyan. Diyan ka ipinanganak ng Diyos. Hindi nagtatampo kasi ako. Nasaktan ako kay brother, kay sister. Makalipat na ng church. Uy, saan ka ba ipinanganak? Saan bang sambahan ka ipinanganak? Sino bang nanganak sa iyo? Ang Diyos sa buwan ng Jesus my life. Kaya manatili ka riyan. Dahil yan ang sambahayan mo. Yan ang pamilya mo. Amen po ba? Amen. Naunawa mo ba natin? Kung saan tayo binago ng Diyos, ibig sabihin doon tayo ipinanganak, doon tayo pumirmis. Amen. Kasi yan po ang parents mo sa Panginoon. Kung may parents ka, sa bahay mo, may parents ka rin sa Diyos. Amen? Hello? Ganawa mo ba natin, church? So, kapag ikaw ay na-born again, limang bagay na po ang ating gagawin para ma-born again ka. Ano yun? Una, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid. Wala kahit isa. Kahit sinasabi mo, wala akong kasalanan, malinis akong tao, tahimik akong tao, wala akong pinatay, wala akong dinugasan, wala akong inagrabyado. Pero, makasalanan pa rin po tayo. Kasi po, ang ating pinagmulan na parents ay patay sila sa harapan ng Diyos. Si Adan at Eva. Amen? Nanawa po ba natin, church? Napakalagang bagay ito. At kung ikaw ay inamin mo na ikaw po'y magkasalanan, syempre yung inamin mo, hindi lang hanggang pag-amin, inamin mo na eh. Pagsisihan mo siya at talikuran. Alam niyo sinabi mo, Lord, sorry ha, nangabit ako, nangalunya ako, nagnakaw ako, pumatay, nagsyabu, nagmariwana, nanglibak ako, Panginoong Diyos, nagdura ako, nagsinungaling, Panginoong Diyos, diba, nagnakaw ako, nagsungal ako, Panginoon, lahat ng kasalanan. Sorry po, Lord ha. Sa ganong sinabi mo, pinatawad ka ng Diyos, pero gusto niya na talikuran mo. Putulin mo, hiwalayan mo. Amen. Amen? Para malaman ng Diyos na totoo yung iyong pagsisisi. Amen? Hello? Gaya po yun ang sinasabi ko palagi, example, isang prostitute, nag-club kagabi. Ang madalas sa mga prostitute, madaling araw yan, di ba? Nagko-close ang club. Uuwi mo yan. Amen? Tapos pupunta sa church, magdala ng kandila,
pupunta mo sa church, magdala ng kandila, magdala ng flowers, luluhod po yan doon. Tapos sasabihin, Lord, sorry po sa ginawa ko, kailangan lang kahit ako kapit patalim, Lord, may kailangan kong buhayin si ganito, yung magulang ko walang trabaho, yung anak ko walang kakainin, Panginoon, patawad po. Nung time na yun, pinatawad na siya ng Diyos. Amen? Pero yung babalik siya uli sa club, yun ang hindi ko niya pagtalikod. Yung repentance niya hindi totoo. Hindi po yun acceptable sa Diyos. Ang gusto ng Panginoon, pag hiningi mo ng tawad, ang isang kasalanan, huwag mo na siyang gawin. Huwag ka na makipag-connect, huwag mo na siyang sabihin, huwag mo na siyang isipin, huwag mo na gawin. Tatalikuran mo sa'yo, wala mo siya, huwag din na kayo bati ng kasalanan. Amen? Hello? Nanaw po ba natin, church? Yan. Pag hindi mo na po ginawa ang kasalanan, humingi ka na ng tawad. Ang tawag sa'yo, dahil hindi mo na ginagawa, iba na yung buhay mo, born again ka na. Amen. Nabago na eh. Amen? Kaya dinidiinan po ni Jesus na kailangan ng lahat, born again. Amen? Pero po itong si Nicodemo, kung ating pong bukalin sa pinaka-verse 1, chapter 3, verse 1 pababa, si Nicodemo, di ba, pari yan. Dalubhasa po yan sa kautusan. Ha? Pero hindi niya alam paano. Pabor na kinasabi niya, Panginoon, alam ko, gumagawa ka ng mala, hindi makakagawa ng mala, balibaw sumasakit niya ang Diyos. Diba? Amen? Sabi niya kay Jesus at gabi siya dumapit. Pero, alam niyo, kung bakit gano'n si Nicodemo, isang pari. Kaya nga, hindi natin talaga pagturo eh. Alam ang ginagawa, alam ang tinuturo. Amen po ba? Itong paring to, hindi yan ordinaryong pari, may katungkulan. Hello? Mataas pa ang katungkulan, nagtuturo po yan ng kautusan. Pero hindi niya alam. Ang sabi ni Jesus Christ, malibang na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya pagarian ng Diyos. Ang sabi niya sa court, paano ako may panganak? Papasok pa ako sa tiyan ng aking nanay para may panganak na muli? Pati si Nicodemo, dalubhasa sa kautusan, dalubhasa sa Biblia, pero alam niya, may relihiyon siya, pero hindi niya alam paano ma-born again. Kaya church, maraming relihiyon ngayon, hindi na bago ang buhay, dahil hindi nila alam paano mabago ang paraan, paano ang proseso ng pagbabago. Amen. Amen? Pinuno ko yan ng mga Hudyo. Pero hindi na alam paano. Kaya kapatid ko, hindi po lahat ng relihiyon ay alam ang katotohanan patungkol sa buhay. Yung sinasamahan lang po ng banal na Espiritu, yung binago ang buhay ng Diyos. Ang sabi niya, unless a man be born again, he cannot see. Hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. What do you mean by that? He cannot see the kingdom of God. Hindi niya mararanasan ang paghahari ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos ay pawang puro kabutihan. Amen! Ang nasa kaharian ng Diyos ay pawang puro kapayapaan. Ang paghahari ng Diyos ay pawang himala, pagpapala. Amen po ba? Pawang pong kalayaan sa bisyo at kasalanan. Amen po ba? Ang kaharian ng Diyos. It's all about the goodness of God, the miracles of God. It's all about the beauty of God. Amen. Hindi mo raw maranasan sa buhay mo ang lahat ng kabutihan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka lalaya sa lahat ng pagkagapos sa iyo ni Satanas. Ngayon, maraming gapos. Gapo sa bisyo at kasalanan.
Pero pag ikaw na born again, makakalaya ka dyan. Amen. Amen. Wala kang kapayapaan ngayon, magulo buhay mo, malungkot buhay mo, nababalisa ka, natatakot ka, nangangamba, may doubt and unbelief ka, walang direksyon ang buhay mo, hindi ka marunong tumawag, hindi ka marunong sa Diyos. Kapag ikaw na born again, mararanasan mong pagalian ka ng Diyos. Lalaya ka. Amen. Amen? Anong sabi sa John 8:31-32? You will know the truth, and the truth shall set you free. Amen. Amen? Church, nanawan po ba natin? Sikapin po natin na tayo ay mag-born again bago tayo mamatay. Amen. Hello. Sapagkat, ang sabi nga po sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him shall not perish, but have an everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sino mang sumampalataya, meron kang gagawin. Ang sino mang sumampalataya, manampalataya ka kay Jesus. Amen. Ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, hindi po tayo magkapanampalataya kung patay ang ating spiritual life. Hello? Kailangan natin sumampalataya sa Panginoon para hindi po tayo mapahamak sa impyerno. Hindi po tayo mapahamak sa sanlibutan ito. Amen. Paano tayo makapanampalataya? Hindi natin alam ang gagawin. Kailangan mo naman born again. Kailangan magising yung espiritong patay. Amen. Kailangan ito magkaroon ng buhay. Amen po ba? Amen. Kasi pinatay ito ng kasalanan sa pamagitan ng pag-disobey. So kailangan po niyang mabuhay. At pag nabuhay na siya, magkaroon na siya ng uliran. Ay, kailangan ko palang sumamba. Amen. Amen? Magising ng espiritu ng patay ngayon na sa katawan mo. Ay, kailangan mo pala mag-pray. Amen? Kailangan mo pala magbasa ng Biblia kasi nabubuhay na siya. Amen? Panawan mo ba natin mga kapatid ko? Amen. Ngayon, madali nang manampalataya sa Panginoon. At pag nanampalataya ka, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Alam mo ba natin mga kapatid ko? Na ibig sabihin ko mga kapatid ko, ang pangako ng Diyos sa ating lahat ay eternal life. Ngayon, madali nang manampalataya sa Panginoon. At pag nanampalataya ka, magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Alam mo ba natin mga kapatid ko? Na ibig sabihin ko mga kapatid ko, ang pangako ng Diyos sa ating lahat ay eternal life. Pangako po ng Diyos sa ating lahat yan. Wala pong pangako ang Diyos na susunod ka sa Kanya, mapapahamak ka. Ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak. Amen. Ibig sabihin mga kapatid ko, pag meron kang karanasan sa buhay na hindi mo gusto pangin, nakakaranas ka, ang gulo ng buhay mo. Hindi ang Diyos ang gumulo niyan. Hello? Bakit ganitong buhay ko? Walang direksyon, ang lungkot, ang gulo. Ang gulo ng pamilya ko. Hindi po gawa ng Diyos yan kasi mabuti po ang Diyos, mabait ang Diyos, mapagmahal ang Diyos. Amen?
Bakit ganito? Uy, hindi ko maunawaan. Kapatid, huwag mong sisihin ang Diyos kung bakit ka nagkaganyan. Isa lang sisihin mo si Satanas. Amen. Ang sabi ng John 10:10, ang magnanakaw na si Satanas ay nagpunta sa lupa upang magnakaw, magwasak at pumatay. Maraming tao ngayon, pag magulong pamilya, magulong trabaho, negosyo, magulong Pilipinas, at kung magulo, sasabihin, ano ba ang klaseng Diyos? Dapat kung mabuti ang Diyos din yan, pinaranas sa atin ito, di ba? Ganun tayo amen? Ganun din ako noon, bakit kaya ganun? Ang 5 years ako ng pepre, wala naman akong nakamta ng kasagutan. Yun pala. Sabi ng Isaiah 59 verse 2, ang aking mga kasalanan daw, ang nagiging hadlang kung bakit ang aking mga dalangin hindi marinig ng Diyos. Ganun pala yun. Pag makasalanan pala ako, hindi dinirigin ng Diyos ang puso, ang dalangin ko. Di ba, amen? Kaya kailangan natin mag-ayos ng buhay, kailangan natin magbago, mag-born again. Amen? Hello? So mga kapatid ko, ang gusto at nais-ibig ni Satanas, pumunta siya rito upang magnakaw. Ano man nangawala sa iyo? Nawalan ka ng kapayapaan, ninakaw ni Satan yun. Hello? Yung payapa mong buhay, gumulo, ninakaw ni Satan yun. Hello? Ninakaw niya. Magwasak. Yung kalusugan mo ngayon, wasak. Puno-puno ka ng sakit at karamdaman. Winasak niya mabuti mo kalusugan. Gusto ka niyang patayin. Lahat ng pangit na gaganap sa buhay mo, hindi kagagawa ng Diyos yan. Kagagawa ni Satanas. Kaya kailangan mo mabuhay na may Diyos araw at gabi. Bakit? Pumunta tayo sa protection ng Diyos. Si Satanas, dalawa lang yan eh. Masama at mabuti. Diyos at Satanas, dalawa lang. Kung wala ka sa side ng Diyos, at kay Satanas, hindi yan, si Satanas, hindi yan mabait. Hindi yan mabuti. Para gawan ka niya ng kabutihan. Pero, nag-aalok yan. Nag-aalok sa Satanas sa Matthew chapter 4. Ang sabi niya, uy, Jesus, nakita mo ba ang lahat ng iyang kayamanan? Dinala siya sa taas ng tuktok. Nakita mo ba yan? Mga karya na yan, mga karya na ibibigay ko sa'yo. Lahat yan sa'yo. Sa'yo na yan. Sinungaling si Satanas, wala siyang pagmamayari dito sa mundo. Dinadaya na niya ang tao, pero sa totoo wala siyang pagmamayari. Sabi niya, sa'yo na yan. Ibibigay ko lahat yan sa'yo. Magpatira pa ka na at sumamba sa atin. Church! Si Satanas ay nangangarap din siya na sambahin mo siya. Hello? Gusto ni Satanas sambahin mo siya. Sabi niya, ibigay ko yan. Magpakasasa ka dyan sa nightclub, sa kabaret, magpakasasa ka dyan sa casino, sa pasukanan, sa suler, magpakasasa. Okay? Magpakasasa ka dyan sa lahat ng dugo. Amen? Magpakasasa ka dyan sa lahat ng layaw sa buhay. Sa'yo na yan lahat. Sumampa ka lang, magpatirama ka lang. Ganyan ang buhay mo. Sa'yo na yan. Amen? Pero at the end of your life, akin na yung kaluluwa mo. Kasama tayo sa impyerno, ha? Amen? Church, ang Diyos, hindi po ginawa ang impyerno para sa tao. Ginawa po ng Diyos, according sa Matthew, ginawa po ng Diyos ang impyerno para kay Satanas at sa mga demonyo sa final judgment. Amen. Sa white great throne judgment. Yun po pupunta ni Satanas. Kaya lang, hindi papayag si Satanas na wala siyang kasamang tao kasi po hindi niya kayang kalabanin ng Diyos. Ang ginagawa ni Satanas, ikaw ang dinadaya kasi pag nagkasala ko mo, masasaktan mo ang puso ng Diyos, nakakaisa siya sa Diyos. Yun po pinakaparaan. Amen.
Ayaw ni Satanas na pupunta ka ng langit. Gusto ni Satanas dalhin ka na sa impyerno. Dahil alam ng Diyos, mahal na mahal ka. Alam ni Satanas na mahal ka ng Diyos. Dahil mahal ng Diyos ang tao, gusto ni Satanas pupunta ka ng impyerno para yung pagpamahal ng Diyos hindi mo maranasan. Pero kaya ka nga, dinala ng Diyos ang Jesus My Life. Amen. Family, kawan sa bahay ng Diyos. Kasi mahal ka ng Diyos, gusto ka niya iligtas at maranasan mo ang kapayapaan ng buhay. Amen. Amen? Tingnan mo, kahit marami kang pera, maganda naman ang trabaho, hindi ka payapa. Maraming mayaman, di ba dami ng pera? May mga gwardiya pa yan. Amen? Ang daming katulong. Pero pag natulog, walang kapayapaan, hindi nakakatulog, may baril pa yan sa ilalim ng unan. Amen? Kasi hindi sila payapa. Magkakaroon na sila ng kapayaan, parang safety na yung baril. Pero ang safety sa atin, ang Diyos ay dumating sa buhay natin. Amen. Nagkaroon po tayo ng safety sa buhay. Amen. Malakpakan po natin. Church, balik po tayo. Ito po, kung gusto po natin ma-born again, dadaan po tayo sa proseso. Aminin natin na tayo makasalanan. Tingnan mo sarili mo. Magmula ng kabataan mo, wala ka ba talagang kasalanan? Wala kang kasalanan. Hindi ka ba nakapagmura? Sumasamba ka ba na ba noon? Nagpipray ka na ba ng maayos? Wala ka bang kasalanan? Hindi ka nakapagsalita ng masama? Hindi ka nakapagsisip ng masama? Hindi ka nakagawa ng masama? Magmula ng kabataan mo, isipin mo yon. Kapag na-reflect mo na lang nagkasala ka, ngayon, ito po yung chance. Kapag humingi ka ng tawad sa Diyos ngayon, kakalimutan niya lahat ang kasalanan mo. Buburahin niya yan sa puso mo. Ang puso mo ngayong makasalanan ay papalitan niya ng bago. Kaya bago ka na. Number 2, yung inamin mo, pagsisihan mo, tatalikuran mo. Amen! Para totoo yun. Ipakita mo sa Diyos totoo yung pagsisisi mo. Pangatlo, accept the Lord Jesus Christ. Tanggapin mo si Jesus na Panginoon ng buhay mo, boss. Pag sinasabi natin Panginoon, boss, amo. Amen? Boss, amo mo na si Jesus Christ. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas mo, Savior mo, manggagamot mo, na kahit may sakit ka, wala kang iinumin na gamot, pag tumawag ka kay Jesus Christ, humiling ka ng healing power, gagaling ka. Palakpakan po natin. Siya na ang magiging provider mo, comforter mo, protector mo. Kaya ang safety ay darating sa buhay mo. Ano mang plano ng demonyo, diablo, sa buhay mo ay hindi magtatagumpay. Dahil protektado ka na ni Jesus Christ. Dahil tinanggap mo na siya. Dahil inamin mo na, tinalikuran mo na, si Jesus na sa buhay mo, meron ka ng bagong buhay. Ikaw ay born again na. Bago ka na. Amen. Amen! Pagkatapos noon, nabago ka na. Nagsimula ka na sa pagbabagong, tumuloy ka every Sunday, lumano ka na. Amen! Manapag-pray ka na. Amen? Hello? Sumamba ka na, sumunod ka na sa Kanya. Yan lang po yun. Walang kahirap-hirap pag ginawa mo yan. Pwesto, ano mang mangyari ngayon, lilit-tuloy man tayo, bagay man tayo. Ano mang mangyari sa atin, matapos na ng buhay natin, pwesto, pasok tayo sa langit. At kung wala pa tayo sa langit, dahil ginawa natin yung 5 na yun, pwesto, ang buhay mo ay ligtas sa lahat ng gagawin ni Satanas sa buhay mo. Amen. Gusto po natin yun? Amen. Simulan po natin sa araw na ito. Amen? Amen. Ano po ba natin mga kapatid? Amen. Kaya, alam nyo, kahit nasa reliyon tayo, kahit kinagis na natin yung reliyon, kahit anong reliyon yan, kapag hindi tayo born again, hindi naman tayo papasok ng langit. Hindi naman sinabi namin pumasok ka sa reliyon para pumasok ka ng langit. Di ba sabi rito, kailangan mo natin may panganak na muli para tayo ay pagarian ng Diyos. Hindi po sinabi,
pag magpa-member ka sa church na ito, ligtas ka. Ay, hello. Hindi po yun. Asang verse yun sa Biblia? Ang sabi ni Jesus, you must be born again. Amen. You can see the kingdom of God. Amen? Amen. Church, lalabas po tayong lahat dito. Bagong silang na sa Diyos. Pag bagong silang sa Diyos, sasamba ka na, tuloy-tuloy. Take note, hindi ka nagbabago ng reliyon. Binago mo yung relasyon mo sa Diyos. Amen. Kasi maraming tao ngayon may reliyon, pero walang good relationship sa Diyos. Yan ang problema ng maraming tao. Amen po ba? So mga kapatid ko, itong pagiging born again ay talagang malalim na usapin. Pero loobin ng Panginoon, hindi ko alam kung kailan, kasi naghihintay po ako kung ano ang leading ng Holy Spirit. May explain ko pa po siya well, very well, pero kung hindi ko ma-explain, please come every Thursday, 6:45 to 7:50, nagbe-basic study po tayo. Tapos, 8:20 to 9:20, ayun po yung leadership. Amen? So come, Thursday, 6:45. Kulang ang ating time para mapag-usapan, nunawa ng patungkol sa aral ng buhay. Amen? Nunawa po ba natin, church? Huwag kang papaya na ipinanganak ka lang ng tatay at nanay mo, kundi kailangan mo rin may panganak sa Diyos. Amen? Amen. At siguraduhin po natin na talagang ipinanganak tayo sa Diyos. Kasi kahit anong samba mo, hindi mo rin maunawaan ang mga aral sa buhay. Kahit anong pakikinig mo, hindi mo maunawaan ang mga bagay na patungkol sa langit kapag hindi ka na-born again. Amen. Hindi nagkaroon ng life transformation. At yung 5, yun ang gagawin po natin. Time na ay tumayo sa Panginoon.